Nagumpisa nga itong chapter 1058 sa scene kung saan galit na galit nga itong si Nami kay Luffy. Since sa last chapter nga nagdesisyon itong si Luffy na dumaan sa waterfalls na siya namang kinahulog na itong Thousand Sunny. Sinabi nga ni Nami na muntik na nga daw ipahamak ni Luffy yung buong pirate crew nila. Sinabi naman ni Jinbei na ayos lang naman daw since wala namang nasaktan sa kanila. Pero galit ngang sinabi ni Nami kay Jinbei na manahimik ka dahil masyado nga daw niya na ini-spoil itong si Luffy. Sa tindi nga ng galit ni Nami inakala pa ni Jinbei na gumagamit itong si Nami ng Conqueror's Haki. Sa kabilang banda naman napansin na nga ni Nico Robin itong mga bagong bounty posters nila. Ang una ngang ni-reveal itong bounty ni Chopper na may 1,000 belly. Natuwa nga itong si Chopper dahil tumaas ang bounty niya. Pero na-realize nga rin niya na masyado pa rin itong mababa. Ang sumunod namang ni-reveal itong bounty ni Nami na merong 366 million belly. Ang sumunod naman itong kay Brook na merong 383 million belly. Samantalang si Frankie naman na may 394 million belly nagulat dahil yung picture nga niya sa bounty poster yung muka ng Thousand Sunny. Si Usopp naman na merong 500 million belly natatakot dahil napakataas nga daw masyado ng bounty niya. At sinabi nga niya na sana nga daw wag nang tumaas pa itong bounty niya. Bale ang sumunod na bounties naman na ni-reveal itong mga high tier members na ng Straw Hat Pirates. Ang una na nga dyan itong si Nico Robin na merong 930 million belly na bounty. Sinundan naman ito ni Sanji na merong 1 billion and 32 million belly na bounty. So alam naman nating lahat na big deal nga kay Sanji itong bounty niya. Kaya naman nakita nga nating umiiyak sa inis itong si Sanji at nagtataka kung bakit mas mababa ang bounty niya kila Zoro at Jinbei. Bale ang sumunod namang ni-reveal itong bounty ni Jinbei na merong 1 billion and 100 million belly. Sinundan naman ito ni Zoro na meron namang 1 billion and 101 million belly. Nung makita nga ni Zoro itong bounty niya inasar niya itong si Sanji at tinawag nga niya itong number 4. Indikasyon na pang-apat lang daw itong si Sanji sa pinakamalalakas sa Straw Hat Pirates. Anyway, ang huling ang ni-reveal na bounty itong kay Luffy na merong 3 billion belly na bounty. Nung makita nga to ni Luffy hindi niya to gaano inintindi at instead pinagtuunan na lang niya ng pansin yung gutom niya. Sa sumunod na panel naman napunta na nga tayo sa scene ng Cross Guild. Dito nga nagmamakaawa itong si Buggy na wag patayin nila Crocodile at Mihawk. Si Crocodile nga galit na galit kay Buggy dahil siya nga yung naging leader ng binuo niyang Cross Guild na supposedly dapat na silang dalawa ni Mihawk ang magiging leader. Nagsosorry nga lang itong si Buggy at sinabi na hindi rin naman daw niya ini-expect na siya ang magmumukhang leader netong Cross Guild. Hanggang sa bigla na ngang umiksena itong si Galdino o si Mr. 3. Sinabi nga niya na masaya daw siya at paglilingkuran niya ulit itong si Crocodile. Kung maaalala nyo kabilang nga itong si Galdino sa Baroque works ni Crocodile during Alabasta arc. Bali nung marinig nga ito ni Buggy nagalit siya kay Galdino. Sa sumunod na panel naman nagkaroon nga ng flashback kung paano nga ba nabuo itong Cross Guild. So nung time na inabolish pala itong 7 Warlord system kinontak pala kaagad ni Crocodile itong si Mihawk at inalok na bumuo sila ng alyansa para nga naman katakutan nga daw sila ng mga Marines at hindi maliitin. Plus pinaalala pa nga ni Crocodile na kinakatakutan nga daw noon itong si Mihawk ng mga Marines. In fact binansagan pa nga daw siya bilang Marine Hunter. At lastly parehas nga daw silang maingat gumalaw at pili lang ang pinagkakatiwalaan. Kaya naman nagme-make sense nga daw kung magsasanib sila ng puwersa. Hanggang sa nalipat nga yung flashback kay Buggy kung paano nga ba siya ni-recruit ni Crocodile. Bali nung time pala na inatake itong si Buggy ng mga Marines para hulihin biglang dumating itong si Crocodile para tulungan siya. Pero hindi nga ito yung purpose ni Crocodile kaya siya pumunta kay Buggy. Bagkos kaya pala niya pinuntahan itong si Buggy para singilin ito sa utang niya. Kaya naman nagmukha ngang tinulungan ni Crocodile itong si Buggy sa mga Marines. Pero ang totoo maniningil lang ito ng utang. At dahil nga dito ang tingin nga ng mga tauhan ni Buggy parang magkapatid na
na nga daw itong sila Crocodile at Buggy na handang magtulungan sa oras ng pangangailangan. Anyway, ni-reveal nga rin kung bakit nga ba pinautang ni Crocodile itong si Buggy ng pera. At dahil pala yan sa magkasama sila during sa breakout ng Impel Down. Bali sinabi nga ni Buggy na wala pa siyang sapat na pera para bayaran itong si Crocodile. Pero nagpresenta nga itong si Buggy na kahit wala pa siyang pera, handa daw siyang maipagtulungan sa bubuuing alyansa ni Crocodile. Kaya naman nagpagawa na nga siya ng mga flyers at advertisement na ipapakalat sa buong mundo. Nung makita nga ni Crocodile itong posters at flyers na ginawa ng mga tauhan ni Buggy, nainis ito. Dahil mukhang bidang-bida nga daw si Buggy sa poster na to. Nung makita naman ito ni Buggy, pati nga siya nagulat. Since hindi nga niya ine-expect na ganitong poster ang gagawin ng mga tauhan niya. Kaya naman bago pa nga ipabago ni Buggy itong poster na ginawa ng mga tauhan niya, napakalat na pala ito ng mga tauhan niya sa iba't ibang parte ng mundo. Hanggang sa nalipat na nga yung scene kay Brand New. Dito nga pinakilala niya yung mga miyembro netong Cross Guild at kung ilan nga ang mga bounties nila. Una nga niyang pinangalanan itong si Buggy dahil ito nga yung kinukonsider nilang leader dahil nasa gitna nga siya ng poster. Dahil nga daw sa dating miyembro itong si Buggy ng Roger Pirates, kinukonsider din daw siya bilang